Naaresto ang 4 na individual ng mga operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga sa isinaguang magkakahiwalay na bypass operations sa lalawigan noong March 20, 2026. Ayon sa ulat, nadakip ang mga suspect sa operasyon na pinangunahan ng mga tauhan ng Likab Municipal Police Station, Cabanatuan City Police Station, Pantabangan Municipal Police Station at Llanera Municipal Police Station. Sa operasyon, nakumpiska ang tinatayang 6.51 gramo ng hinihinalang shabu at 2.35 gramo ng marijuana na may kabuang halagang humigit kumulang 44,550 pesos. Kasalukuyan nasa kustudiya ng kani-kanilang himpilan ng pulisya ang mga naarestong suspek para sa wastong disposisyon. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Police Colonel Richie Claraval, Provincial Director, ang mga operatiba sa kanilang patuloy na pagsisikap na masugpo ang iligal na gawain sa lalawigan. Binigyang diin niya ang matibay na paninindigan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Nueva Ecija. Dagdag pa niya, ang matagumpay na operasyon ay kaakibat ng direktiba ni Police Brigadier General Jess B. Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3 at alinsunod sa adyenda ng Philippine National Police na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST Central Luzon sa Science City of Muñoz ang isang makabagong teknolohiya sa pag-iipon ng tubig ulan na tumutulong sa mga liblib na komunidad na magkaroon ng mas malinis na supply ng tubig sa pamagitan ng rainfall system na may ceramic filter na binuo ng Litos Manufacturing. Ang naturang inobasyon ay kumukolekta at nag-iimbak ng tubig ulan gamit ang isang natitiklop na tangke na may kapasidad na 1,000 litro. Ito ay konektado sa isang 3 yugtong mineral filtration system na idinesenyo upang alisin ang mabibigat na metal at sumipsip na mga organikong contaminant gamit ang likas na mineral gaya ng zeolite, calcium carbonate at activated carbon. Ayon kay Litos Manufacturing Chief Executive Officer at Founder na si Eleanor Oligario, layunin ng teknolohiyang ito na matulungan ang mga komunidad na magkaroon ng alternatibong mapagkukunan ng tubig, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad at kulang sa supply ng malinis na tubig. Ipiliwanag niya na gumagamit ang sistema ng non-chemical filtration upang makapagbigay ng mas malinis na tubig para sa mga kabahayan. Sa pamagitan ng pag-aani ng tubig ulan, nagiging kapaki-pakinabang ang kahit malalakas na pag-ulan para sa paghuhugas, paglilinis at iba pang pang-araw-araw na pangailangan kahit walang kuryente. Ibinahagi rin ni Oligario na ang konsepto ng teknolohiya ay hango sa mga hamon sa pagkuha ng malinis na tubig sa ilang komunidad, kabilang ang mga residente sa Isabela City sa Basilan na kinakailangang magbangka pa upang makakuha ng tubig. Gayon din sa ilang paaralan sa Pangasinan kung saan nagdadala pa ng sariling tubig ang mga mag-aaral dahil sa kakulangan ng supply. Ang rainfall system ay pinapagana sa pamagitan ng gravity, kaya't madaling gamitin sa pagkolekta ng tubig mula sa bubong ng mga bahay para sa mga gawaing tulad ng paglilinis at sanitasyon. Tumitimbang lamang ito ng humigit kumulang 46 na kilo at maaaring buhatin at ikabit ng 1 o 2 tao, kaya angkop ito sa mga liblib at nasalantang lugar. Mayroon din itong gripo na nagpapadali sa pagkuha ng naipong tubig para sa pang-araw-araw na gamit. Naipamahagi na ang rainfall system sa ilang komunidad sa Pangasinan, Isabela City sa Basilan at Batangas upang makatulong sa problema sa kakulangan ng tubig sa tulong ng Technology Application and Promotion Institute.
Sa kasalukuyan patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Lithos Manufacturing sa mga lokal na pamahalaan at iba pang organisasyon para sa mas malawak na paggamit ng teknolohiyang ito. Samantala, ipinagpapatuloy ng DOST Central Luzon ang pagsusulong ng mga makabagong solusyon na nakabatay sa agham at teknolohiya upang matugunan ang pangailangan ng mga komunidad at mapalakas ang kahandaan sa sakuna at sapat na supply ng tubig sa rehiyon. Kulong ang 6 na individual matapos maaresto sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa isinagawang magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan noong March 22, 2026. Batay sa ulat, 3 hinihinalang tulak ng iligal na droga ang nadakip ng mga tauhan ng Gapan City Police Station at Zaragoza Municipal Police Station. Nakumpiska mula sa kanilang humigit kumulang 4.1 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 27,880 pesos. Samantala, 2 pang wanted na individual ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng Santo Domingo Municipal Police Station at Jaén Municipal Police Station kaugnay sa mga kasong estafa at qualified theft. Sa hiwalay namang insidente sa Science City of Muñoz, isang 29 anyos na lalaki ang inaresto matapos umanong manakot gamit ang isang maikling baril. Ayon sa ulat, rumisponde ang mga tauhan ng Muñoz City Police Station matapos makatanggap ng sumbong mula sa mga concerned citizens. Sa verifikasyon, nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng suspek at pagkakakumpiska ng isang short revolver firearm. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng kanilang himpilan ng pulisya ang lahat ng naarestong individual para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Ayon kay Police Colonel Richie Clarabal, Provincial Director, magpapatuloy ang NEPO sa mas pinaigting na kampanya laban sa lahat ng uri ng iligal na aktibidad sa lalawigan at mapanatiling mahigpit sa pagpapatupad ng batas.